Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At palagi kong sinasabi sa mga bago pa sa aking YouTube channel na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas sapagkat ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang Firearms Instructor, Gunsmith at ngayon ay consultant. Ayan, at bago ako bumati sa inyo ay gusto kong basahin muna ang katanungan ni Batang Gapan. Sabi niya, Sir, ano pong pinakamagandang gawin pag iiwan mo ng matagal yung baril? Kasi po yung sa akin, naiiwan ko ng ilang taon sa taguan niya. Nilagay ko lang ng langis, saka balutan ko lang na siya ng binalutan ko gaya ngayon. Sir, 2 years na siya sa taguan. Sabi niya, 2 years na sa taguan, di nagagalaw. OFW kasi ako. Next year pa uwi ko po. Ano maganda para ma-preserve at di masira yung baril. Last time po kasi 4 years hindi ko ako nakauwi, kaya nung tiningnan ko siya may kalawang na yung gilid, tas di ko na siya na-try iputok after 4 years. Tas ngayon, 2 years na naman siya nakatago lang. Ayan, ang mga problema ng mga OFW na iniwan yung kanilang mga laruan. Ayan, at maganda itong katanungan na ito at bibigyan natin ito ng kasagutan. Pero bago natin yan bigyan ng pansin, ay gusto ko lang munang bumati sa lahat ng mga subscriber ko, lalo tigit yung mga OFW sa mampanig kayo ng mundo. Mag-ingat po tayo at ingatan natin ating mga sarili na huwag tayong makasakit. Mahirap na tayo, walang mag-alaga sa atin. At isa pa ay gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga nanonood na hindi nag-skip ng ads. Tayo po ay isang charity vlogger. May 6 na estudyante na anak ng mga single parent. At hindi ko po sila kinukunan ng video para kumita tayo sa YouTube. Manapay ginamit ko na lang yung ating malit na kaalaman para makatulong sa inyo. At yung kikitain natin sa YouTube ay tutulong naman natin sa kanila. Ayan. At maraming salamat kay Alfredo Isidro. Hindi ko kayo magsasawang pasalamatan. At nagpakilalang ordo si Pena Las Piñas na nagpadala sa ating GCash number. Ayan ang GCash number ng tesorera kong anak. Ayan. At doon sa mga hindi nagpakilala, magpakilala kayo para tuwing vlog ko mapasalamatan ko kayo. Pinasalamatan ko na si Boy Omay na nangakong magpapadala dahil natuwa siya doon sa solve ng kanyang problema na extractor. Ayan, at doon sa mga tutulong pa, maraming salamat sa inyo. Hindi po tayo tumitingin sa laki ng halaga. At gusto ko lang munang basahin dito yung special na comment dito. Natuwa ako dito sa isang comment na ito. Sapagkat sabi niya dito, ang pangalan niya ay shout out kay Chinchin Gutierrez. Sabi niya, salamat, I am mechanic girl. Yan, babaeng mekaniko. Pero dahil sa panonood ko ng videos niyo, 2 baril lang ang kaya kong Project 1911 and the special revolver. Natutunan ko ito sa panonood ng video mo paano magdiskarte ng standing angle drill using calipers and other. Pero yun ay simpleng tools lang ang ginamit ko itong self-defense as automotive mechanic. Di ko akalain na matututo ako kahit isang hamak na mekaniko lang ng sasakyan. Ayan, actually mekaniko rin ako kaya madaling natututo talaga mechanic. At ako'y natutuwa. May babae na nakaka-interest at natutulungan nating makagawa ng sarili nilang baril. Ayan. Uli, shout out sa iyo, Chinchin Gutierrez. At sana makasali ka sa aking online class. Ayan, at pupunta na tayo sa ating topic sa ngayon. So, yung mga baril na iiwan ninyo, kahit pa ninyo na ilang isa at inabot yan ng 4 na taon, kamukha ni Batang Gapan. 4 na taon, binalikan niya, may kalakalawang na rin. So, ganito ang ginagawa ko. Okay, kukuha kayo ng isang ganito. Hindi to yung pagtataguan ninyo ng baril. Titingnan ninyo na pag inilagay ninyo yung baril ninyo ay malulubog siya dun sa gear oil. Gear oil ha. Gear oil ang ginagamit.
Kung walang-wala, pwede rin yung commercial oil. Pero gear oil ang maganda. Pero hindi basta ilulubog yan. Yung gear oil, ilalagay ninyo sa apoy. Iinitin ninyo ng mga 100 degrees. Yung halos ay kumulo na. Mag-ingat kayo. Baka naman mag-apoy. Yung halos tintang ninyo, pagkatapos, ilalagay ninyo yung baril ninyo pag mainit na yung gear oil. Gear oil mainit. Ilalagay ninyo ng mga 5 minutes. Pagkatapos ay pagkatapos nun ay alisin na ninyo sa apoy. Hayaan muna ninyo siya doon para yung kasi ang gear oil pag ang langis ay lumalabnaw yan. Hayaan muna ninyo bumalik doon sa dati niyan lapot. Pag medyo lumamig na. At ang gagawin ninyo, bakit kinakailangang painitin yung langis? Yun ang tinatawag na water dispensing. Water dispensing. Yung mga moist ng baril, yung mga kasingit-singitan niyan, importante yung mga kasingit-singitan niyan, lalo kung may mga maliliit na spring, kakalawangin yan. Yun ang unang kinakalawin niya, yung mga maliliit. Meron niyang magpakano-ano dahil humid sa atin, pinasok ng humid ang mga baril. At pag yan ay itinago ninyo, pag yan ay nilagyan ninyo ng grasa, nandun pa rin yung humid. Hindi mawawala yung humid, nandun pa rin, sa loob pa rin yung humid na pumasok sa baril, parang nagkamero ng pawis yung loob niyan, at nilagyan lang ninyo ng grasa, nandun lang yun. Parang binalot lang ninyo siya ng grasa, pero nandun yung humid, kaya kinakalawang pa rin kahit may grasa. Pero pag yan ay inilagay ninyo, pinainit muna ninyo, mawawala yung humid na yun. Walang, kumbaga, kahit kunting pawis, mawawala yun. Yung tinatawag na water dispensing. Bihira, nakakaalam niya, sa akin lang nyo maano yan. Pagkatapos, wag ninyong babalutin ng mga basahan, ng mga damit, maganan. May moist din yun. May moist din yung mga damit na yan. Kahit paano sa tagal niyan, papasukin din yan. Kumuha kayo ng plastic zip. Ito plastic zip. Pagkakuha ninyong ganon, siyempre may tatalian ninyo yun ng tatalian ninyo yan ng alambre pag nilagay ninyo ganon. Diretso na dito, tumutulo-tulo pa. Diretso na ninyo dyan. Yung baril ninyo. Parang ganito. Halimbawa ito. Tumutulo-tulo pa, mainit-init pa. Ilagay na ninyo dyan. Ilagay na ninyong ganyan. Yan. Pagkatapos ay palabasin ninyo yung hangin. Yan, palabasin ninyo yung hangin. Kung maaari, walang hangin yan. Gaganyanin ninyo, walang hangin. Yan, gaganyan ninyo, walang hangin. Pagkatapos ninyo, i-plastic zip ninyo. Para walang hangin. May hangin man nandun, konti lang, hindi siya makakahinga. Pagkatapos, ganyan ninyo, yan, nakaganyan yan, padublehan ninyo ng plastic zip. Napalabasin din ninyo yung hangin. 2. Para walang saka ninyo itago yan. Pwede ninyong ilagay yan sa mga taguan. Ganun lang. So sana may natutunan kayo sa akin ngayon, at alam ko yung mga baser natin nag-iisip na naman kung paano nila tayo makokontra. Walang problema sa akin kung kontrahin ninyo yan. Yun ang karanasan ko Yun ang ginagawa ko, binabahagi ko lang sa inyo. Kung gawin ninyo yan o hindi, kung maniwala kayo hindi, wala naman sa akin yan. Basta nasabi ko na sa inyo yan, bahala na kayo dyan. So, mga OFW, pwede ninyo subukan. At kung meron naman kayong ibang pamamaraan, bakit hindi nyo sabihin para may bahagi natin? At para makapili naman yung ating mga subscribers kung alin ang paniniwalaan nila. Walang problema sa akin. Kung may nagsabi na babalutin mo sa interior, ganyan, bahala kayo. Basta yun ang karanasan ko at yun ang alam ko. Kung may alam kayong iba, share ninyo, walang problema.
Pero wag tayo magsisiraan. I-share lang ninyo. Wag natin sabihin na bla bla bla, wag tayo magsisiraan, tayo mga Pilipino. Magtulungan na lang tayo. At bahala na yung mga viewers kung yung mga manunod ko anong paniniwalaan. Yung aking alam, di ko naman ipipilit sa inyo yan. Nagtanong kayo, sasagutin ko. Ngayon, kung palagay ninyo, ay, hindi man ako naniniwala dyan, eh, walang problema sa akin yan. Okay, ito ang inyo firearms instructor na Gunsmith din naman. At sana, pakinabangan din ninyo yung aking mga videos. At kung kayo may mga tanong pa, sasagutin natin yan sa abot ng ating malit na kaalaman. Thank you very much and God bless us all.